7 taong pagkaalipin sa ngalan ng utang na loob, sinuklian ng isang papel ng kamatayan. Habang naghihingalo si Tanya, inihahanda naman ni Marco ang kama para sa kalaguyo nito. Wala siyang silbi, palayasin na yan. Malamig nitong utos. Sapat na. Pinunit ni Tanya ang kontrata at tumalikod sa huwad na paraiso. Ngunit paano kung ang kanyang pag-alis ay siya palang wawasak sa mundo ng lalaking dumurog sa kanya? Pirmihan mo na ang mga papeles na yan, Tanya. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito pagdating ng bukas. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang malawak na sala. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga piraso ng yelo na pilit na isinasaksak sa pandinig ni Tanya. Dumidiretso sa kanyang puso na pagod na sa pagtibok. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Tanya ay nanginginig habang hawak ang isang sandok. Nakatayo siya sa kusina, tinitiis ang init ng kalan habang maingat na hinahalo ang sabaw ng tinola. Ito ang paboritong ulam ni Marco sa tuwing sumasakit ang sikmura nito dahil sa ulcer. Buong hapon niyang hinanap ang pinakasariwang manok at sili sa palengke sa kabila ng matinding pagkahilo na nararamdaman niya mula pa kaninang umaga. Ang bawat pag-ikot ng sandok ay puno ng pagmamahal. Isang pagmamahal na sa loob ng 7 taon ay hindi kailanman kinilala ng lalaking nasa likuran niya. Dahan-dahang binitiwan ni Tanya ang sandok. Ang tunog ng bakal na tumama sa gilid ng palayok ay tila isang kampana ng kamatayan sa loob ng napakatahimik na mansyon. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang makita ang mga mata ni Marco na puno ng puot at pandidiri. 7 taon, Marco. Ang bulong ni Tanya, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. 7 taon akong naging anino sa bahay na ito. Naging asawa, naging katulong, naging tagapakinig sa lahat ng sakit ng loob mo. Wala ba talagang kahit katiting na puwang sa puso mo para sa akin? Narinig ni Tanya ang marahas na pagbuntong hininga ni Marco. Pagkatapos ay ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos nito sa makintab na sahig papalapit sa kanya. Huminto ang lalaki sa mismong likuran niya at naamoy ni Tanya ang pamilyar na pabango nito. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng matinding takot. Huwag kang magdrama, Tanya. Alam nating dalawa kung bakit tayo ikinasal. Utang na loob sa lolo ko, iyon lang iyon. Ngayong wala na siya, wala na ring dahilan para magpanggap pa ako. Eliza is coming back from States tomorrow. She deserves this place. She deserves the name Mendoza. Bagay na hinding-hindi mo mapupunan kahit ilang taon ka pang magluto ng sabaw na yan. Sa bawat salitang binibitawan ni Marco, tila may isang malaking kamay na pumipiga sa dibdib ni Tanya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi lamang dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan, kundi dahil sa isang pamilyar na panghihina na unti-unting lumalamon sa kanyang katawan. Sa loob ng bulsa ng kanyang apron, ang kanyang daliri ay dumampi sa isang lukot na papel, isang medikal na resulta na nakuha niya kaninang hapon mula sa ospital. Heart failure. Terminal stage. Ang diagnosis na yon ay parang isang hatol ng bitay, 6 na buwan. Iyon na lamang ang itatagal ng pusong ito na 7 taong inalila ng pag-ibig na walang katumbas. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy mula sa ilong ni Tanya. Mabilis niyang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay upang punasan ito. Ngunit ang pulang mantsa ay kumalat na sa kanyang maputlang balat. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang kamay ay tila nagsasabing tapos na ang lahat. Ang katawan niya mismo ang sumusuko. Sa parehong pagkakataon na isinusuko na rin siya ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Marco, ang tawag niya. Sa pagkakataong ito ay lumingon na siya. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at may bahid ng dugo
sa kanyang ilalim ng ilong. Kung pipirmahan ko ba ang mga papel na ito, magiging masaya ka ba talaga? Bahagyang natigilan si Marco nang makita ang hitsura ng asawa. Isang mabilis na kislap ng pagkabigla ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong napalitan ng dati niyang lamig. Inakala niyang isa lamang itong paraan ni Tanya upang kuhanin ang kanyang simpatiya. Higit pa sa masaya, Tanya, magiging malaya ako. Ang salitang malaya ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Tanya mula sa kanyang biyenan. Dahan-dahang kinuha ni Tanya ang ballpen na nasa ibabaw ng counter. Sa bawat guhit ng kanyang pirma sa ibabaw ng divorce papers, tila hinihiwa niya ang huling ugnayan niya sa mundong ito. Nang matapos siya, iniwan niya ang papel sa mesa at dahan-dahang lumakad palayo. Hindi tinitingnan si Marco. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Pagdating niya sa pintuan, huminto siya nang hindi lumingon. Ibinibigay ko na sa iyo ang kalayaang hinihingi mo, Marco. Sana lang. Sa sandaling wala na ako, huwag mong kakalimutang uminom ng gamot mo sa tamang oras. Wala na ang basurang magpapaalala sa iyo. Lumabas si Tanya sa mansyon habang ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos, tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Naiwan si Marco sa loob, nakatitig sa iniwang papel ng asawa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, isang kakaibang paninigas ng dibdib ang naramdaman niya. Isang tila karayom na dahan-dahang bumaon sa kanyang puso nang makita ang isang patak ng dugo ni Tanya na naiwan sa puting papel. Bakit tila ang kalayaang matagal na niyang hinahangad ay biglang naging isang napakabigat na kadena sa kanyang leeg? Bakit ang huling tingin ni Tanya ay tila isang pamamaalam na hindi na kailanman magkakaroon ng pagbabalik? Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kapayapaan. Minsan, ito ay ang nakakabinging tunog ng isang pusong dahan-dahang namamatay, isang dambana ng mga pangarap na unti-unting nagiging abo. Sa loob ng 7 araw na sumunod, ang mansyon ng mga Mendoza ay naging kasing lamig ng isang libingan, sa kabila ng marangyang mga kagamitan at naggagandahang mga palamuti. Bakit narito ka pa? Ang tanong ni Marco isang umaga, habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Akala ko ba ay malinaw na ang lahat? Huwag mong sabihing nagbago ang isip mo dahil sa konting dugo na lumabas sa ilong mo noong isang gabi. Hindi sumagot si Tanya. Nakatayo siya malapit sa kama, hawak ang isang bagong plansang kamiseta na puti. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng kutsyon. Tinitiyak na walang kahit isang lukot ang makikita sa tela. Sa loob ng 7 araw na palugit na ibinigay niya sa sarili, binuo ni Tanya ang isang misyon. Ang ihanda ang lahat para sa huling pagkakataon. Tinitigan ni Tanya ang likod ni Marco. Gusto niyang sabihin dito na ang dugong iyon ay hindi lamang basta dumi, kundi ang unti-unting pagtagas ng kanyang buhay. Ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Alam niyang sa paningin ni Marco, ang bawat salitang bibitawan niya ay magmumulang isang pakiusap para sa awa. Isang bagay na ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya kailanman gagawin. Pagkaalis ni Marco, hinarap ni Tanya ang tumpok ng mga damit sa silid-labahan. Ang bawat kamiseta ni Marco, 30 lahat-lahat, ay isa-isa niyang pinlansya ng may matinding ingat. Ang init ng plansa ay humahapdi sa kanyang mga daliri. Ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib sa tuwing maaalala niyang ito na ang huling pagkakataon na mahahawakan niya ang mga gamit ng asawa. Sa kalagitnaan ng kanyang paggawa, pumasok si Eliza sa silid, bitbit ang isang baso ng juice. Ang nakakalokong nangiti sa mga labi nito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Alam mo, Tanya, naaawa ako sa'yo. 7 taon kang nagsilbi rito, pero parang isang basahan ka lang na madaling itapon. Hindi mo ba nararamdaman ang hiya? Pinaplansa mo pa ang mga damit ng lalaking hindi ka naman mahal. Huminto si Tanya sa kanyang ginagawa.
Itinaas niya ang kanyang paningin at tinitigan si Eliza ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang luha, tanging isang malalim at nakakapangilabot na kawalan. Ang katahimikan ni Tanya ay tila isang pader na hindi matibag-tibag na naging dahilan upang mawala ang ngiti ni Eliza. Bakit hindi ka sumasagot? Ang inis na tanong ni Eliza, kasabay ng pagbagsak ng baso sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid at ang kulay kahel na likido ay kumalat sa malinis na sahig. Linisin mo yan. Iyan naman ang tanging alam mong gawin, di ba? Ang maging katulong. Tahimik na lumuhod si Tanya upang pulutin ang mga piraso ng baso. Hindi siya kumikibo kahit na naramdaman niyang humiwa ang isang matalim na kristal sa kanyang daliri. Pinanood niya ang sariling dugo na humahalo sa juice sa sahig. Sa kanyang isip, naisip niya na sa loob ng 7 taon, mas marami pang sugat ang natanggap ng kanyang kaluluwa kaysa sa hiwang ito sa kanyang balat. Nang sumapit ang gabi, habang tulog na ang lahat, naupo si Tanya sa maliit na lamesa sa kusina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, kinuha niya ang isang lumang notebook. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, isinulat niya ang lahat ng mga tagubilin para sa kalusugan ni Marco. Huwag hayaang uminom siya ng kape nang wala pang laman ng sikmura. Ang tinola ay dapat may sapat na luya para sa kanyang panunaw. Kapag sumasakit ang kanyang ulo dahil sa puyat, ang masahe sa kanyang sentido ay kailangang marahan lang. Isang patak ng luha ang bumagsak sa papel, dahilan upang kumalat ang tinta sa huling pangungusap. Mabilis itong pinunasan ni Tanya. Wala na siyang oras para umiyak. Bawat segundo ay mahalaga. Ang kanyang puso ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa huling segundo nito. Naramdaman niya ang isang matalim na kurot sa loob ng kanyang dibdib. Isang paalala na ang 6 na buwan ay maaaring maging mas maikli pa kaysa sa inaasahan. Dumating ang 7 gabi, ang gabi ng huling pamamaalam. Pinagmasdan ni Tanya ang silid na naging saksi sa kanyang mga gabing puno ng pagtangis. Maingat niyang inilagay ang notebook sa ibabaw ng nightstand ni Marco sa tabi ng isang baso ng tubig. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong singsing na yon ay tila naging isang napakabigat na pasanin sa loob ng 7 taon. Pakiramdam niya, nang maalis niya ito, sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag. Kinuha niya ang kanyang maliit na maleta, isang lumang bag na naglalaman lamang ng ilang piraso ng kanyang sariling damit. Wala siyang kinuha ni isang pirasong alahas o mamahaling gamit na ibinigay ng pamilya Mendoza. Nais niyang lumabas sa pintuang yon sa parehong paraan ng kanyang pagpasok. May dangal. Kahit nawasak ang puso, bago siya tuluyang lumabas, lumapit siya sa natutulog na si Marco. Sa huling pagkakataon, hinayaan niyang dumampi ang kanyang tingin sa mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Wala nang galit sa puso ni Tanya, tanging isang malalim na pagtanggap. Salamat Marco, ang bulong niya, na tila isang huling hininga. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi sapat para mabuhay. Malaya ka na. At sa wakas, malaya na rin ako. Tahimik na isinara ni Tanya ang pinto ng mansyon. Walang tunog ng malakas na pagsasara, tanging ang marahang paglapat ng kahoy sa hamba. Lumakad siya patungo sa dilim ng gabi habang ang lamig ng simoy ng hangin ay yumayakap sa kanyang nanghihinang katawan. Kinabukasan, nagising si Marco sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Wala ang pamilyar na amoy ng mainit na kape. Wala ang tunog ng marahang paggalaw sa loob ng silid. Inabot niya ang kabilang bahagi ng kama, ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na tela ng unan. Doon, sa gitna ng puting unan, nakita niya ang divorce papers na may pirma ni Tanya, at sa ibabaw nito ay ang nagniningning na singsing sa kasal na iniwan ng asawa. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang maliit na notebook sa tabi nito.
na nakabuklat sa isang pahinang may mantsa ng tuyong luha at tinta. Bakit sa kabila ng katahimikan ng bahay, tila may isang boses na sumisigaw sa pandinig ni Marco? Bakit ang singsing na iniwan ni Tanya ay tila mas lalong nagpaparamdam sa kanya ng isang napakalaking kawalan na hindi niya inaasahan? Ang unang umaga na wala si Tanya ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan. Para kay Marco, ang bawat sulok ng mansyon na dati ay puno ng init ng mga gawaing bahay ay tila naging isang malawak at bakanting kuweba. Bumangon siya mula sa kama. Ang kanyang katawan ay automatikong gumalaw patungo sa banyo. Inaasahang makikita ang kanyang tsinelas na maayos na nakalagay sa sahig at ang kanyang toothbrush na may nakahanda ng toothpaste. Ngunit wala doon ang mga ito. Ang malamig na marmol ng sahig ay direktang dumampi sa kanyang mga talampakan na naghatid ng isang kislap ng inis sa kanyang sistema. Tanya, ang tawag niya. Ang kanyang boses ay umalingaw sa pasilyo. Nasaan ang mga gamit ko? Bakit hindi ka pa naghahanda ng kape? Walang sumagot. Tanging ang sariling boses ni Marco ang bumalik sa kanya. Doon lamang siya natauhan. Tumingin siya sa bedside table at muling nakita ang gintong singsing na nakapatong sa ibabaw ng divorce papers. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nag-iinarte ka na naman, ang bulong ni Marco sa sarili habang pilit na nagbibihis. Akala mo ba ay hahabulin kita? Pagkatapos ng isang linggo, tiyak na babalik ka rin dito dahil wala kang matutuluyan. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, ang inis ni Marco ay ontunting napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Pagbaba niya sa kusina, sinalubong siya ni Eliza na nakasuot ng isang manipis na pantulog, pilit na gumagawa ng kape. Ang amoy ng sunog na butil ng kape ay sumalubong sa kanyang ilong. Malayo sa pamilyar at masarap na samyo ng kape na laging inihahanda ni Tanya. Marco, darling, gising ka na pala. Ang malambing na sabi ni Eliza, sabay yakap sa kanyang braso. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Narito na ako, di ba? Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Hindi nakasagot si Marco. Sa halip, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang sikmura. Ang kanyang ulcer ay muling umaatake. Nasaan ang tinola? O kahit anong mainit na sabaw? Sabaw? Sa umagang ito? Ang tawang sagot ni Eliza. Nagpa-order na lang ako ng breakfast mula sa hotel. Mas masarap iyon kaysa sa mga luto ng katulong mong asawa. Naupo si Marco sa harap ng hapagkainan, ngunit hindi niya magawang kumain. Ang bawat subo ng mamahaling pagkain ay tila isang tuyong kahoy sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay laging bumabalik sa bakanting upuan sa kanyang tapat. Ang pwesto kung saan tahimik na nauupo si Tanya noon. Matyagang hinihintay na matapos siyang kumain bago ito magligpit. Dahil sa tindi ng sakit ng sikmura, nagmadali si Marco na pumunta sa cabinet ng mga gamot. Binuksan niya ang bawat drawer, hinahanap ang kanyang maintenance na gamot. Ngunit sa halip na maayos na mga bote, ang nakita niya ay ang kaguluhan ng mga gamit na hindi niya alam kung saan nakalagay. Sa kanyang pagkataranta, nahulog ang basurahan sa tabi ng cabinet. Ang mga laman nito ay kumalat sa sahig. Akma na sana itong sisipa ni Marco nang mahagip ng kanyang mata ang isang puting papel na lukot na lukot. May bahid ng tuyong dugo. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang mabasa ang pangalan sa itaas ng report, Tanya Mendoza. Ang kanyang paningin ay tumama sa mga salitang nakasulat sa ibaba. Severe heart failure, terminal stage, expected lifespan, 6 na buwan or less. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naglaho, dahilan upang siya ay mahirapang huminga. Ang papel na hawak niya ay tila naging 1,000 kilo ang bigat. Naalala niya ang lahat, ang madalas na pagkahilo ni Tanya, ang pamumutla nito, at ang dugo sa ilong nito
noong gabi ng kanilang huling pag-uusap. Hindi, hindi ito totoo, ang nauutal na sabi ni Marco. Isang biro lang ito. Gusto lang niya akong takutin. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi magagawa ni Tanya ang ganitong klaseng kasinungalingan. Naalala niya ang huling sinabi ng asawa, wala na ang basurang magpapaalala sa'yo. Isang matinding takot na mas matindi pa sa sakit ng kanyang ulcer ang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kotse, hindi pinansin ang tawag ni Eliza na naguguluhan sa kanyang ikinikilos. Habang nagmamaneho patungo sa ospital kung saan nanggaling ang report, ang mga alaala ng 7 taon ay parang isang pelikulang mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang bawat pagsusungit niya, ang bawat pagbabaliwala, at ang bawat salitang nakakasakit na ibinato niya kay Tanya ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Tanya, nasaan ka? Ang sigaw niya sa loob ng kotse, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa luhang hindi niya inaasahang dadaloy. Huwag ngayon. Huwag mo akong iwan ng ganito. Pagdating sa ospital, halos takbuhin ni Marco ang hallway patungo sa information desk. Ang kanyang muka ay puno ng pawis at desperasyon. Ang asawa ko, si Tanya Mendoza, ang hingal na sabi niya sa nurse. Gusto ko siyang makita. Nasaan siya? Anong kwarto siya nakalagay? Tiningnan ng nurse ang computer screen, kinakalikot ang mga record ng mga pasyente. Lumipas ang ilang minuto na tila ilang taon para kay Marco. Bawat segundo ay isang pahirap. Pasensya na po, sir, ang sabi ng nurse habang nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Wala po kaming record ng kahit sinong pasyente na nagngangalang Tanya Mendoza sa huling 6 na buwan. Sigurado po ba kayo na dito siya nagpa-check up? Ang sagot ng nurse ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Marco. Napahawak siya sa counter upang hindi matumba. Paanong walang record? Hawak niya ang papel na may pangalan ng ospital na ito. Isang madilim na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. May kung anong hindi tama. May kung anong itinatago ang mga pader ng ospital na ito o ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay nananatiling walang sagot. Nasaan si Tanya? At kung totoo ang sakit nito, gaano na lang karaming oras ang natitira bago siya tuluyang mawala. Nakatayo si Marco sa gitna ng mataong ospital, mag-isa at wasak, habang ang katotohanan ay dahan-dahang sumasabog sa kanyang harap na parang isang marupok na ilusyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kotse ni Marco ay tila ba gumigiling sa kanyang sariling laman. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binabasag lamang ng kanyang mabigat na paghinga. Hindi maalis sa kanyang isipan ang mukha ng nurse sa ospital, ang mukhang nagsasabing walang Tanya Mendoza sa kanilang mga talaan. Paanong mangyayari iyon? Ang tanong ni Marco sa hangin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hawak ko ang papel. Nakita ko ang dugo. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang tanawing nagpaapoy sa kanyang dugo. Sa gitna ng sala, nakaupo si Eliza habang masayang humihigop ng wine. Suot nito ang isang kwintas na perlas, isang kwintas na pagmamay-ari ng ina ni Tanya, ang tanging alaala na iniwan sa kanya bago ito mamatay. Bagay ba sa akin, Marco? Ang nakangiting tanong ni Eliza habang pinaglalaruan ang mga perlas. Nakita ko lang ito sa kwarto ni Tanya. Sayang naman kung mabubulok lang doon. Ngayong wala na ang basurang yon, hindi nakapagsalita si Marco. Ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa kwintas. Naalala niya kung paano ito iniingatan ni Tanya, kung paano ito nililinis ng asawa gabi-gabi nang may pag-iingat na tila ba yon ang kanyang pinakaimportanteng kayamanan. At ngayon, suot ito ng babaeng naging dahilan ng pag-alis ng kanyang asawa. Hubarin mo yan! Ang malamig na utos ni Marco. Ang kanyang boses
ay may tonong hindi pa kailanman narinig ni Eliza. Ano? Pero Marco, sabi ko hubarin mo yan! Ang sigaw ni Marco na yumanig sa buong sala. Mabilis na hinablot ni Marco ang kwintas mula sa leeg ni Eliza. Dahilan upang maputol ang tali nito at kumalat ang mga perlas sa sahig. Ang tunog ng mga perlas na tumatama sa marmol ay tila mga butil ng luhang naglalaglagan. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Doña Carmen mula sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkainis. Marco, ano bang kaguluhan ito? Bakit mo sinisigawan si Eliza? Dapat ay nagdiriwang tayo dahil wala na ang malas na babaeng iyon sa buhay natin. Tiningnan ni Marco ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, nakita niya ang totoong anyo nito. Isang mapang-aping matanda na walang ibang alam kundi ang manakit. Sino ang nag-utos na itapon ang mga record ni Tanya sa ospital? Ang tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sino ang nagbayad sa doktor para magbigay ng pekeng report? Nagkatinginan sina Doña Carmen at Eliza. Isang sandali ng katahimikan ang namayani bago tumawa ng mapait ang kanyang ina. Hindi mahalaga kung sino ang gumawa, Marco. Ang mahalaga ay nakaalis na siya. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang maging malaya? Gusto ko ng kalayaan, pero hindi sa paraang ganito. Ang sagot ni Marco. Ginamit ninyo ang kanyang sakit, ang kanyang takot, para lang paalisin siya. Pinanood ninyo siyang mamatay sa loob ng bahay na ito. Tumalikod si Marco at nagmadaling pumunta sa security room ng mansyon. Alam niyang may mga hidden CCTV camera na siya lang ang nakakaalam kung paano buksan. Sa loob ng ilang minuto, nahanap niya ang mga footage sa kusina mula sa mga nakaraang buwan. Doon, nakita niya ang katotohanang pilit niyang binaliwala noon. Nakita niya kung paano sampalin ng kanyang ina, si Tanya, dahil lamang sa isang maling pagkakalagay ng plato. Nakita niya kung paano buhuhusan ni Eliza ng mainit na kape ang mga kamay ni Tanya habang ito ay nagluluto. At higit sa lahat, nakita niya ang mukha ni Tanya habang mag-isang umiiyak sa madaling araw. Hawak ang kanyang litrato, habang humihingi ng tawad sa lalaking hinding-hindi siya nagawang mahalin. Ang bawat imahe sa screen ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Marco. Ang kanyang sariling kalupitan ay mas malala pa kaysa sa ginawa ng kanyang ina at ni Eliza. Siya ang dapat na nagprotekta sa asawa niya, pero siya pa ang naging pinakamalalang kaaway nito. Layas! Ang bulong ni Marco habang nakatitig sa monitor. Lumabas siya ng security room at hinarap ang dalawa na naghihintay sa sala. Lumayas kayong dalawa sa bahay na ito. Ngayon din. Marco, anak, nababaliw ka na ba? Ang sigaw ni Doña Carmen. Ako ang ina mo at si Eliza ang papalit kay Tanya. Walang papalit kay Tanya, ang matigas na sabi ni Marco. Mula ngayon, wala na akong ina. At ikaw, Eliza, kung ayaw mong ipakulong kita dahil sa pangingialam sa mga medical records, umalis ka sa harap ko bago ko pa makalimutan na babae ka. Sa takot sa galit ni Marco, nagmamadaling kinuha ni Eliza ang kanyang mga gamit at lumabas ng mansyon. Si Doña Carmen naman ay naiwan na nagsisisigaw ng mga sumpa, ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Naiwan si Marco sa gitna ng malawak at bakanteng sala. Naupo siya sa sahig at isa-isang pinulot ang mga perlas na kumalat. Ang bawat perlas ay tila isang alaala ni Tanya. Mga alaalang binaliwala niya, mga alaalang sinira niya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at doon ay humagulgol ng walang tigil. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi kilalang numero. Hello? Ang hingal na sagot ni Marco. Sir Marco Mendoza? Ito po ang investigador na kinuha ninyo. Ang sabi ng boses sa kabilang linya. Ang tono nito ay puno ng pag-aalinlangan. May balita po kami mula sa isang maliit na ospital sa labas ng probinsya. May isang babaeng dinala roon kagabi. Walang malay at walang kahit anong pagkakakilanlan.
Kamukhang-kamukha po siya ng asawa ninyo sa litrato. Tumigil ang tibok ng puso ni Marco. Nasaan siya? Buhay ba siya? Sir, mas mabuting pumunta na lang po kayo rito sa morgue ng San Jose. Kailangan po namin ng formal na pagkilala sa bangkay. Ang salitang bangkay at morgue ay tila isang malakas na pasabog na tuluyang umasak sa natitirang pag-asa ni Marco. Nabitawan niya ang mga perlas na hawak at ang mga ito ay muling gumulong sa sahig, tila ba tuluyan ng nagpaalam. Ang hangin sa loob ko morgue ay kasing lamig ng hininga ng kamatayan. Sa bawat hakbang ni Marco patungo sa gitna ng silid, tila ba ang kanyang mga paa ay gawa sa bakal na pilit na hinihila pababa ng lupa. Ang amoy ng gamot at pormalin ay sumasakal sa kanyang lalamunan, ngunit wala nang mas hihigit pa sa paninikip ng kanyang dibdib habang nakatitig sa puting tela na tumatakip sa isang katawan sa ibabaw ng metal na lamesa. Sir, handa na po ba kayo? Ang marahang tanong ng tauhan ng ospital. Hindi nakasagot si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto habang dahan-dahang inaabot ang dulo ng tela. Sa loob ng 7 taon, hindi niya kailanman hinawakan si Tanya nang may ganitong klaseng pagpapahalaga. Ngayon, sa harap ng posibleng katapusan, ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang pahirap. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, hinawi niya ang tela. Tumigil ang mundo ni Marco. Nanigas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng babaeng nakahiga, ang maputlang balat, ang mga matang nakapikit na, at ang buhok na may pagkakahawig kay Tanya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito si Tanya. Ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero. Ang bigat na dinadala ni Marco ay biglang napalitan ng isang nakakalunod na kaluwagan na sinundan agad ng isang panibagong uri ng takot. Kung wala rito si Tanya, nasaan siya? Buhay pa ba siya sa mga sandaling ito? Hindi siya ito, ang bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Salamat sa Diyos, hindi siya ito. Habang ang gabi sa Maynila ay puno ng pighati at kalituhan para kay Marco, sa isang malayong probinsya ng San Isidro, ang bukang liwayway ay nagsisimula ng maghatid ng bagong pag-asa. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan at ang awit ng mga ibon ang gumising kay Tanya. Wala na ang malawak at malamig na silid ng mansyon. Sa halip, ang kanyang paningin ay sinalubong ng isang maliit ngunit maaliwalas na silid na yari sa kawayan at kahoy. Ang sariwang hangin na may amoy ng dagat ay dahan-dahang pumasok sa bintana na tila ba yumayakap sa kanyang nanghihinang katawan. Gising ka na pala, Anya, ang sabi ni Dr. Arnel, ang matandang doktor sa nayon na kumupkop sa kanya matapos siyang makitang walang malay sa gilid ng kalsada noong nakaraang linggo. Doktor, kumusta po ang puso ko? Ang mahinang tanong ni Tanya. Ang kanyang boses ay may bahid pa rin ng takot. Ang takot ng isang taong naghihintay ng kanyang hatol. Naupo ang matandang doktor sa tabi niya at ngumiti ng may pag-unawa. Anya, tiningnan kong mabuti ang lahat ng pagsusuri sa iyo. Maaring nagkaroon ng pagkakamali sa mga nakaraang record mo o sadyang pinatindi lang ng stress ang nararamdaman mo. Ang puso mo ay pagod. Oo, ngunit hindi ito mamamatay. Ang kailangan mo lang ay kapayapaan, tamang pagkain, at layuan ang lahat ng bagay na nagbibigay sa iyo ng lason sa damdamin. Ang mga salitang iyon ay tila isang himala para kay Tanya. Ang 6 na buwan na taninga na nakatatak sa kanyang isipan ay biglang naglaho. May pagkakataon pa siyang mabuhay. May pagkakataon pa siyang magsimulang muli. Lumipas ang mga buwan. Ang maputla at malungkot na si Tanya ay dahan-dahang naglaho at isinilang si Anya. Sa tulong ng mga mababait na taga San Isidro, nakapagtayo siya ng isang maliit na panaderya
sa tapat ng kalsada patungo sa dagat. Tuwing madaling araw, ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kape ay bumabalot sa paligid. Ang pagmamasa ng harina ay naging paraan ni Tanya upang ilabas ang lahat ng kanyang pighati. Sa bawat pagpiga niya sa masa, tila ba itinatapon niya ang lahat ng alaala ng 7 taong pagkaalipin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puro sugat mula sa kemikal ng panlinis sa mansyon, ngayon ay puno na ng harina at init ng pagmamahal sa kanyang ginagawa. Isang araw, habang inaayos niya ang mga tinapay, isang lokal na vlogger ang dumaan at kumuha ng video sa kanyang maliit na tindahan. Ang nangiti ni Tanya habang iniaabot ang tinapay sa isang bata ay nakunan ng kamera. Isang ngiti na puno ng liwanag at tunay na kaligayahan. Samantala, sa Maynila, ang buhay ni Marco ay naging isang buhay na impyerno. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging isang hawla ng mga multo. Madalas siyang makitang nakaupo sa dilim, hawak ang baso ng alak, habang tinititigan ang bakanting upuan ni Tanya. Ang kanyang kumpanya ay napapabayaan na, at ang tanging motibasyon niya sa buhay ay ang mahanap ang asawang itinapon niya. Isang gabi, habang walang sawang nag-i-scroll ang kanyang sekretarya sa social media para maghanap ng anumang balita, isang video ang biglang lumitaw sa feed nito. "Sir Marco! Sir, tignan niyo po ito!" Ang sigaw ng sekretarya habang tumatakbo patungo sa kanyang opisina. Kinuha ni Marco ang cellphone nang may pagkairita, ngunit biglang tumigil ang kanyang paghinga nang makita ang screen. Doon, sa isang malabong video na may pamagat na "The Beautiful Baker of San Isidro", nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng apron, may kaunting harina sa pisngi at tumatawa ng buong puso. Ito ang tawa na hindi niya kailanman narinig sa loob ng 7 taon. Ito ang nangiti na hinding-hindi niya malilimutan. Tanya. Ang bulong ni Marco, ang kanyang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang panibagong alab ng pag-asa. Buhay ka nga. Hindi na nag-atubili si Marco. Kinuha niya ang kanyang susi at tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Wala siyang pakialam sa layo, wala siyang pakialam sa pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa San Isidro at bawiin ang nag-iisang liwanag na nagpadama sa kanya kung gaano siya kadilim na tao. Ngunit lingid sa kaalaman ni Marco, ang Tanya na daratnan niya ay hindi na ang babaeng handang lumuhod at magmakaawa para sa kanyang atensyon. Ang Tanya na makikita niya ay isang babaeng natutunan ng mahalin ang sarili higit sa kahit na sino. Ang bawat kilometrong tinatahak ng sasakyan ni Marco patungo sa lalawigan ng San Isidro ay tila ba nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang dating makinis at mabilis na kalsada ng Maynila ay napalitan ng bakubakong daan na puno ng alikabok. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging gabay niya ay ang malabong video sa kanyang cellphone at ang matinding pagkauhaw na muling makita ang asawang kanyang itinaboy. Nang marating niya ang maliit na bayan, sinalubong siya ng amoy ng dagat at ang payapang buhay ng mga taga-probinsya. Huminto ang kanyang mamahaling sasakyan sa tapat ng isang maliit na estruktura na gawa sa kahoy at kawayan. May nakasabit na karatula roon, Anyas Panaderia. Mula sa loob ng kotse, nanigas si Marco. Doon, sa likod ng counter, nakita niya si Tanya. Hindi ito ang Tanya na kilala niya. Ang Tanya na naroroon ay nakasuot ng simpleng bestidang pambahay at isang apron na may bahid ng harina. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mukha ay may kulay na dulot ng sikat ng araw. Ngunit ang mas lalong nagpadurog sa puso ni Marco ay ang makita si Tanya na tumatawa habang nakikipag-usap sa isang lalaki. Isang lokal na guro na nagngangalang Leo. "Salamat sa tulong mo sa pag-aayos ng mga sako ng harina, Leo," ang sabi ni Tanya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. "Wala iyon, Anya.
Alam mo namang kahit kailan ay handa akong tumulong sa'yo. Ang tugon ni Leo nang may malambing na tingin. Hindi na nakapagpigil si Marco. Marahas niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at lumabas. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay umaling-awngaw sa tahimik na kalsada. Dahilan upang mapalingon ang lahat ng tao sa paligid, kabilang na si Tanya. Ang ngiti sa mga labi ni Tanya ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay kumikinang sa saya, ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ang harina sa kanyang mga kamay ay dahan-dahang nalaglag sa sahig habang nakatitig sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Tanya, ang bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Humakbang siya papalapit. Hindi pinapansin ang nagtatakang tingin ni Leo. Tanya, salamat sa Diyos. Nahanap din kita. Akmasa nang lalapit si Marco upang yakapin ang asawa, ngunit mabilis na umatras si Tanya. Humawak siya ng mahigpit sa gilid ng counter. Ang kanyang mga kasukasuan ay namuti sa tindi ng pagkakahawak. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Ang malamig na tanong ni Tanya. Natigilan si Marco. Tanya, ako ito. Si Marco, ang asawa mo. Narito ako para sunduin ka. Patawarin mo ako. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni na Eliza at ng aking ina. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tanya. Ang tawang iyon ay walang halong saya, kundi puno ng puot na naipon sa loob ng 7 taon. Asawa? Ang ulit ni Tanya. Wala akong kilalang Marco Mendoza. At mas lalong wala akong asawa. Ang asawang inalila mo sa loob ng 7 taon ay matagal na nating pinatay, Marco. Pinatay mo siya noong gabing ibinigay mo ang papeles ng diborsyo habang siya ay naghihingalo. Tanya, makinig ka. Ako si Anya ngayon. Ang putol ni Tanya sa kanyang sasabihin. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng awtoridad. Ang babaeng nasa harap mo ay hindi na ang basurang itinapon mo sa labas ng iyong mansyon. Ang babaeng ito ay natuto ng huminga nang wala ka. Sumingit si Leo sa pagitan nila. Nararamdaman ang tensyon at ang takot ni Tanya. Sir, mukhang hindi kayo welcome rito. Mas mabuting umalis na kayo bago pa lumala ang sitwasyon. Tumingin si Marco kay Leo nang may matinding selos at galit. Ngunit nang muling magtagpo ang kanilang mga mata ni Tanya, tanging kawalan ang nakita niya roon. Wala ng pagmamahal, wala ng pagsusumamo. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. Ang pilit ni Marco, sabay hablot sa kamay ni Tanya. Tanya, may sakit ka. Kailangan mo ng tamang gamot. Kailangan mo ng mga espesyalista sa Maynila. Huwag kang magmatigas. Mabilis na binawi ni Tanya ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng panaderya. Ang mukha ni Marco ay nalingat sa tindi ng pagkakasampal. Huwag mo akong hahawakan. Ang sigaw ni Tanya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa galit. Ang sakit na tinutukoy mo, ang lason na idinulot mo sa puso ko, gumaling na yon simula noong nilisan ko ang impyerno mo. Wala akong kailangan mula sa iyo, Marco. Kahit ang huling hininga ko, hindi ko ipagkakatiwala sa mga kamay mo. Tumingin si Tanya sa mga kalalakihan sa paligid na nagsisimula ng magsipaglapitan. Mga kasama, pakitawag ang mga barangay tanod. May isang estranghero rito na nanggugulo at nagtre-trespassing sa aking ari-arian. Hindi makapaniwala si Marco sa narinig. Ang asawang dati ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ngayon ay tinatawag siyang estranghero sa harap ng maraming tao. Ang kahihiyan at sakit ay sabay na sumaksak sa kanyang pagkatao. Tanya, hindi mo ito magagawa sa akin. Ang mahinang sabi ni Marco habang dahan-dahan siyang pinaliligiran ng mga tanod. Nagawa mo ngang itapon ako ng parang basura
Pagkatapos ng 7 taon, Marco, ang huling sabi ni Tanya bago tumalikod at bumalik sa loob ng kanyang panaderya. Mas kaya ko itong gawin sa'yo. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kalsada, pinapanood ang pagsasara ng pinto ng panaderya. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila ba nakikiramay sa kanyang pagkatalo. Sa ilalim ng buhos ng ulan, naramdaman ni Marco ang tunay na lamig, hindi ang lamig ng panahon, kundi ang lamig ng isang pusong tuluyan na niyang naiwala at hindi na alam kung paano pa muling mababawi. Ang korona ng kapangyarihan ay hindi gawa sa ginto, kundi sa mga kasinungalingan at pagmamataas na ating isinusuot. Para kay Marco, ang koronang ito ay dahan-dahang natunaw sa ilalim ng malakas na ulan ng San Isidro. Habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa at pinagtitinginan ng mga dumadaan, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Biglang tumunog ang kanyang mamahaling cellphone. Ang pangalan ni Doña Carmen ay kumikislap sa screen. Marco, bumalik ka na rito sa Maynila ngayon din. Ang sigaw ng kanyang ina sa kabilang linya. Huwag mong ipahiya ang ating pamilya dahil sa babaeng yon. Hayaan mo siyang mabulok sa probinsya. Marami pang iba dyan na mas karapat-dapat sa'yo. Tumingin si Marco sa saradong pinto ng panaderya ni Tanya. Sa loob ng 7 taon, ang boses na ito ng kanyang ina ang nagdidikta sa kanyang buhay. Ang boses na ito ang naging dahilan kung bakit naging bulag siya sa tapat na pagmamahal ng kanyang asawa. Hindi na ako babalik, ma. Ang mahinang sagot ni Marco, ngunit puno ng paninindigan. Ibigay niyo ang kumpanya kay Uncle o sunugin niyo man ang mansyon. Wala na akong pakialam. Ang tanging kayamanan ko ay itinapon ko na at hindi ako aalis dito hanggat hindi ko ito nababawi. Bago pa makasagot ang kanyang ina, pinatay na ni Marco ang tawag. Tinanggal niya ang SIM card at itinapon ito sa putikan. Sa sandaling iyon, tinapos na niya ang ugnayan niya sa mundong kinalakihan niya. Hindi na siya ang makapangyarihang Marco Mendoza. Ngayon, siya ay isang lalaking nagnanais lamang na mapansin ng babaeng kanyang sinira. Naglakad si Marco patungo sa isang maliit at luma na paupahang kwarto sa tapat mismo ng panaderya ni Tanya. Ang dingding ay gawa lamang sa manipis na kahoy, ang sahig ay semento na may mga lamat, at ang tanging kagamitan ay isang manipis na banig at isang maliit na bentilador. Ang init sa loob ng kwarto ay tila ba isang hurno, malayo sa komportableng kwarto niya sa Maynila. Ngunit para kay Marco, ang bawat hirap na nararanasan niya ay tila isang munting kabayaran sa mga gabing pinalipas ni Tanya sa lamig ng kanyang pagwawalang bahala. Kinabukasan, maagang nagising si Marco. Nagtungo siya sa palengke ng San Isidro upang maghanap ng trabaho dahil wala siyang ibang kasanayan kundi ang mag-utos sa opisina. Tanging ang lakas ng kanyang katawan ang maaari niyang gamitin. Kailangan niyo ba ng kargador ng harina? Ang tanong ni Marco sa isang matandang negosyante sa palengke. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mapuputing balat at maayos na pangangatawan ay halatang hindi sanay sa mabigat na trabaho. Sigurado ka ba, iho? Mabigat ang bawat sako. Baka sa unang buhat mo pa lang ay sumuko ka na. Kailangan ko po ng trabaho. Ang maikling sagot ni Marco. Sa buong maghapon, binuhat ni Marco ang naglalakihang sako ng harina mula sa mga truck patungo sa mga bodega. Ang bawat sako ay tila isang malaking bato na pumipiga sa kanyang mga balikat. Ang pawis ay dumadaloy nang walang tigil sa kanyang mukha at ang kanyang mga kamay na dati ay makinis ay nagsimulang magkaroon ng mga paltos at sugat. Bawat hakbang niya ay puno ng hapdi, ngunit sa bawat sako ng harinang na ilalagay niya, ang mukha ni Tanya ang kanyang naaalala. Mula sa bintana ng kanyang panaderya, pinagmamasdan ni Tanya ang lalaking nasa kabilang kalsada. Nakita niya ang paghihirap ni Marco. Nakita niya ang panginginig ng mga braso nito habang binubuhat ang mabigat na kargamento.
Inakala ni Tanya na sa loob ng ilang oras ay susuko na ang prinsipe at babalik na ito sa marangyang buhay sa Maynila. Ngunit lumipas ang mga araw at nanatili si Marco. Isang hapon, habang nag-aayos si Tanya ng mga tinapay, nakita niyang naupo si Marco sa gilid ng kalsada upang magpahinga. Hawak nito ang isang lata ng sardinas at isang pirasong pandesal. Ang tanging kinakain nito para sa tanghalian. Ang mga kamay nito ay puno ng sugat at balot ng dumi mula sa trabaho. Kumirot ang puso ni Tanya. Isang pamilyar na pakiramdam na pilit niyang sinusugpo. Gusto niyang lumabas at bigyan ito ng mainit na pagkain, ngunit agad niyang naalala ang 7 taon ng kanyang paghihirap. Naalala niya ang mga gabing nagluto siya ng masasarap na putahe para lamang itapon ni Marco sa basurahan. Nagpapakitang tao lang siya. Ang bulong ni Tanya sa sarili habang pilit na ibinalaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay. Gusto lang niyang makuha ang awa ko, pero hinding-hindi na ako magpapalinlang muli. Nang sumapit ang gabi, habang ang buong bayan ng San Isidro ay natutulog na, nanatili si Marco sa labas ng kanyang maliit na kwarto, nakatanaw sa ilaw ng panaderya. Ang hapdi ng kanyang mga sugat ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang pagsisisi. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng kahoy at sinimulan itong kayasin gamit ang isang maliit na kutsilyo. Nais niyang gumawa ng isang bagay na mula sa sarili niyang mga kamay, isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ngunit lingid sa kaalaman ni Marco, habang sinusubukan niyang buuin ang kanyang sarili, may isang madilim na banta ang papalapit sa mapayapang bayan ng San Isidro. Ang mga goons na binayaran ni Doña Carmen ay nagsisimula nang magtanong-tanong sa palengke. Ang layunin nila ay simple: kunin si Marco sa kahit anong paraan at turuan ng leksyon ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagbabago. Sa ilalim ng malalim na gabi, ang katahimikan ng San Isidro ay tila isang babala. Ang mga bituin sa langit ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap, habang ang bawat yabag ng sapatos sa madilim na pasilyo ay tila ba isang hudyat ng nalalapit na panganib. Hindi lamang ang kalangitan ang nagbabadya ng panganib sa gabing iyon sa San Isidro. Ang dagundong ng kulog ay tila ba isang babala ng kalikasan na may mga bagay na malapit ng gumuho. Ang malakas na hangin ay humahampas sa mga dingding ng maliit na panaderya ni Tanya na nagdudulot ng nakakapangilabot na langit-ngit ng mga kahoy at yero. Sa loob, abala si Tanya sa paglilipat ng mga sako ng harina sa mas mataas na lugar. Ang baha ay dahan-dahan nang pumapasok sa ilalim ng pinto. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang napakalakas na bugso ng hangin ang tumama sa harapan ng tindahan. Ang malaking karatula ng panaderya na matagal nang marupok ay biglang bumigay. Isang malakas na lagutok ng kahoy ang umalingaw-ngaw. Kasunod ang pagbagsak ng bahagi ng bubong at isang mabigat na aparador sa mismong kinalalagyan ni Tanya. Diyos ko! Ang tanging naisigaw ni Tanya bago siya natabunan ng mga gumuhong materyales. Ang kadiliman ay agad na lumamon sa paligid nang maputol ang linya ng kuryente. Ang tanging naririnig na lamang ay ang hagupit ng ulan at ang sariling mabilis na paghinga ni Tanya sa ilalim ng mabigat na karga. Sa kabilang kalsada, hindi nagawang ipikit ni Marco ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang maliit na bintana, nakita niya ang pagbagsak ng bahagi ng gusali ni Tanya. Walang pag-aalinlangan, kahit na walang suot na sapatos at tanging manipis na sando lamang ang suot, tumakbo si Marco palabas. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit ang takot na mawala si Tanya ang mas lalong nagpabilis sa kanyang mga hakbang. Tanya! Tanya! Nasaan ka? Ang sigaw ni Marco habang pilit na itinutulak ang nakasarang pinto. Gamit ang kanyang mga balikat na pagod na sa pagbubuhat ng harina, binangga niya ang pinto hanggang sa ito ay bumukas. Sa loob ng madilim at dugo ang panaderya, narinig ni Marco ang isang mahinang ungol. Gamit ang liwanag mula sa kidlat,
Nakita niya si Tanya na nakadapa. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay naiipit ng isang malaking poste at aparador. Marco, lumayo ka rito. Baka tuluyang gumuho ang bubong. Ang nanghihinang pakiusap ni Tanya. Hindi nakinig si Marco. Lumapit siya at ipinuwesto ang kanyang sarili sa ilalim ng bumibigay na poste. Ginamit niya ang kanyang buong lakas. Ang lakas na nakuha niya mula sa mga araw ng pagiging kargador upang buhatin ang mabigat na kahoy. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig. Ang kanyang mga sugat sa kamay ay muling bumukas at nagsimulang dumugo. Ngunit hindi siya gumalaw. Umalis ka na riyan, Tanya. Bilis. Ang utos ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng bigat na kanyang dinadala. Dahan-dahang gumapang si Tanya palabas mula sa pagkakaipit. Nang makasiguro si Marco na ligtas na ang asawa, dahan-dahan niyang ibinaba ang poste, ngunit isang matalim na piraso ng yero ang humiwa sa kanyang braso at dibdib. Sabay silang napaupo sa sahig, sa gitna ng baha at dilim. Hinihingal na kinuha ni Tanya ang kanyang cellphone at binuksan ang flashlight nito. Ang unang tumambad sa kanya ay ang dugo ang mukha ni Marco. Ang dugo ay humahalo sa ulan at pawis sa mukha ng lalaki. Ngunit sa kabila ng sakit, ang mga mata ni Marco ay nakatingin lamang sa kanya ng may matinding pag-aalala. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ang tanong ni Marco. Tila ba nakalimutan niya ang sariling mga sugat? Hindi nakapagsalita si Tanya. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang lumapit sa noo ni Marco. Gamit ang dulo ng kanyang apron, marahan niyang pinunasan ng dugo sa mukha nito. Ang bawat dampi ng tela ay puno ng isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Ang pag-alala, ang awa, at ang pagmamahal na pilit niyang itinatanggi. Bakit mo ginawa iyon? Ang tanong ni Tanya. Ang kanyang boses ay nababasag na sa iyak. Maari kang mamatay, Marco. Bakit ka pa bumalik? Bakit hindi ka na lang nanatili sa Maynila kung saan ligtas ka? Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Inabot niya ang kamay ni Tanya at mahigpit itong hinawakan. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan. 7 taon kitang hinayaang masaktan sa loob ng bahay ko, Tanya. Ang mga sugat na ito, wala ito sa kalingkingan ng sakit na idinulot ko sa'yo. Kung kailangang mamatay ako para lang makasiguro na ligtas ka, tatanggapin ko yon ng may ngiti. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pakiusap ni Tanya habang ang mga luha niya ay tuluyan ng umagos. Patawarin mo ako, Tanya. Ang bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay unti-unti nang humihina. Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil huli na nung nalaman ko kung gaano kakahalaga. Naramdaman ni Tanya ang uwente-unting pagbigat ng katawan ni Marco. Ang init ng dugo nito sa kanyang mga kamay ay tila ba isang paalala ng lahat ng sakripisyong ginawa ng lalaki sa mga nakaraang araw. Ang pader ng yelong binuo ni Tanya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimula ng magkaroon ng malalaking lamat. Marco? Marco, gumising ka! Ang sigaw ni Tanya habang niyayakap ang walang malay na katawan ni Marco. Ang hagupit ng bagyo sa labas ay tila ba uunti-unti nang kumakalma. Ngunit ang bagyo sa loob ng puso ni Tanya ay kasisimula pa lamang. Sa gitna ng dilim at baha, habang yakap ang lalaking minsan niyang sinumpa, ngunit ngayon ay muli niyang kinatatakutang mawala. Napagtanto ni Tanya na ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ang simula ng tunay na paghilom. Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng puting silid ay tila isang regular na patak ng tubig sa isang tahimik na sapa. Isang tunog na nagpapatunay na ang buhay ay patuloy na kumakapit sa kabila ng pinsala. Nakatayo si Tanya sa labas ng pintuan ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na salamin. Hindi siya pumasok. Natatakot siyang ang bawat hakbang niya papalapit sa kama ni Marco ay maging mitya ng muling pag-aapoy ng mga damdaming pilit na niyang ibinaon sa limot.
Dahan-dahang kinuha ni Tanya ang kanyang pitaka mula sa bag. Inilabas niya ang mga perang kinita niya mula sa pagod sa pagluluto ng tinapay sa nakaraang mga buwan. Sa harap ng billing counter, ibinigay niya ang lahat. Isang simbolo na hindi na siya ang Tanya na dumedepende sa yaman ng mga Mendoza. Binayaran niya ang kaligtasan ng lalaking minsang naging bilangguan niya, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang tao na marunong tumanaw ng utang na loob sa buhay na isinalba nito. Habang pabalik siya sa pasilyo, sinalubong siya ng isang pamilyar na mukha. Si June, ang tapat na sekretarya ni Marco, na mukhang pagod na pagod at galing sa mahabang biyahe mula sa Maynila. Hawak nito ang isang makapal na folder na tila ba naglalaman ng lahat ng bigat ng mundo. "Ma'am Tanya, salamat sa Diyos at nahanap ko kayo," ang hingal na sabi ni June. Ang boses nito ay puno ng paggalang na matagal na ring hindi narinig ni Tanya. Ayaw sana ni Sir Marco na malaman niyo ito dahil gusto niyang siya mismo ang maglinis ng pangalan niyo. Pero hindi ko na matiis na makita kayong dalawang nagdurusa. Naupo sila sa isang bakanting silya sa dulo ng pasilyo. Binuksan ni June ang folder at isa-isang inilatag ang mga dokumento sa harap ni Tanya. Ang bawat papel ay tila isang piraso ng puzzle na dahan-dahang bumubuo sa isang nakakasulasok na katotohanan. Ang lahat ng mga utang at nawawalang pondo ng kumpanya sa loob ng 7 taon. "Hindi kayo ang gumawa niyan, ma'am," ang paliwanag ni June. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mga pirma ni Doña Carmen. Ninakaw ni Doña Carmen ang pera para bayaran ang kanyang mga bisyo at maling investment at ibinintang niya ang lahat sa inyo. Sinabi niya kay Sir Marco na winawaldas niyo ang yaman ng pamilya sa mga luho. Kaya naging ganoon kalubha ang galit ni Sir sa inyo. Nanigas si Tanya sa kanyang kinauupuan. Ang bawat salita ni June ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Naalala niya ang mga sandaling pinapahiya siya ni Marco sa harap ng maraming tao dahil sa pagiging gastadora, kahit na ang tanging binibili niya para sa sarili ay mga mumurahing sabon at kagamitan sa bahay. At ang tungkol sa sakit niyo sa puso. Pagpapatuloy ni June, ang boses nito ay mas bumaba. Si Eliza po ang kumuha sa doktor na yon. Binayaran nila ang ospital para palabasin na terminal ang stage ninyo. Para sa takot nyo ay kusa kayong lumayo o baka sakaling mawalan na kayo ng pag-asang mabuhay. Gusto nilang makuha ang insurance money nyo at ang posisyon nyo bilang asawa ng walang kahirap-hirap. Isang malakas na pait ang namuo sa lalamunan ni Tanya. Ang 7 taon ng kanyang pagpapakasakit, ang mga gabing inisip niyang siya ay isang malaking pabigat at walang silbing asawa, ay isa palang malaking kasinungalingan na binuo ng mga taong itinuring niyang pamilya. Hindi siya ang anino, siya ang haligi na pilit nilang giniba para hindi sila gumuho. Nang malaman ito ni Sir Marco noong nakaraang buwan, halos mawala siya sa sarili. Ang dagdag ni June, ipinasara na niya ang lahat ng account ni Doña Carmen at inihahanda na ang kaso laban kay Eliza. Pinangako niya po, ma'am, na kahit ubusin niya ang buong yaman ng Mendoza, maibalik lang ang dangal niyo na kanilang niyurakan. Dahan-dahang tumayo si Tanya. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan. Ang galit na dati ay nag-aapoy sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malalim na pagod. Isang pagod na nagmumula sa pag-unawang ang mundong iniwan niya ay mas madilim pa kaysa sa inaasahan niya. Tamtam. Sana ay hindi na lang niya ginawa iyon, June, ang mahinang sabi ni Tanya, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng pighati. Ang dangal ko ay hindi na maibabalik ng kahit anong ebidensya. Namatay na ang babaeng iyon sa loob ng mansyong iyon. Lalakad na sana si Tanya palayo nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng silid ni Marco. Isang nurse ang lumabas. Nagmamadali. "Mrs., gising na po ang pasyente. Hinahanap po kayo." Tila balisa siya at ayaw magpaawat sa pagtanggal ng suwero. Hindi na nakapigil si Tanya. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang patungo sa loob ng silid.
Doon, nakita niya si Marco. Maputla at hirap huminga. Ngunit ang mga mata nito ay agad na nagliwanag nang makita siya. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa kanyang paningin. Ngayon ay isang sugatang tao na naghahanap ng kanlungan. Tanya, ang paos na tawag ni Marco. Ang kanyang kamay ay pilit na inaabot ang asawa. Narinig mo ba? Sinabi ba sa'yo ni June? Patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganun sila kademonyo sa'yo. Patawarin mo ako. Lumapit si Tanya, ngunit nanatiling may distansya sa pagitan nila. Tinitigan niya ang mga mata ni Marco, ang mga matang puno ng pagsisisi na tila ba humihingi ng isang pagkakataong imposibleng maibigay. Napagtanto ni Tanya na sa kabila ng lahat ng revelasyon, ang sugat sa kanilang dalawa ay hindi lamang tungkol sa pera o sa mga medical records. Ito ay tungkol sa tiwala na 7 taong hindi na itayo. Alam ko na ang lahat, Marco. Ang sabi ni Tanya, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may halong lungkot. Pero ang katotohanan ay hindi makakagamot sa 7 taon na hinayaan mong mag-isa ako sa laban na ito. Ang pinakamasakit na bahagi, Marco, ay hindi ang ginawa ng mama mo o ni Eliza. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang mas pinili mong maniwala sa kanila kaysa sa asawang nasa tabi mo gabi-gabi. Tumalikod si Tanya upang lumabas, ngunit ang huling sinabi ni Marco ang nagpatigil sa kanyang mundo. Hinding-hindi ako titigil, Tanya. Kahit hindi mo ako mapatawad, gugugulin ko ang natitirang buhay ko para pabagsakin ang lahat ng nanakit sa'yo. Kahit ako pa ang maging huling biktima ng sarili kong galit. Lumabas si Tanya ng ospital habang ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Malinis na ang kanyang pangalan, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling may mga lamat. Sa malayo, nakita niya ang mga pulis na nagsisimula ng kumilos ayon sa mga dokumentong inilabas ni Marco. Ang pagsingil sa nakaraan ay nagsimula na, ngunit ang tanong ay nananatili. May puwang pa ba para sa bukas sa gitna ng mga guhong iniwan ng kahapon? Ang ingay ng mga takong na tumatama sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hindi pa man nakakapasok sa silid, ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw na sa buong pasilyo, puno ng puot at mapang-aping awtoridad na tila ba pag-aari niya ang bawat hininga ng mga tao sa paligid. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Marco? Ang sigaw ng matanda habang marahas na itinutulak ang pinto ng silid. Napatayo si Tanya mula sa kanyang kinauupuan sa tabi ng bintana. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang katahimikang nabuo mula sa 7 taon ng pagtitiis sa ilalim ng kalupitan ng babaeng nasa kanyang harap. Sa tabi ni Doña Carmen ay nakatayo ang mga tauhan nito na mukhang handang manakit sa isang kumpas lamang ng kamay ng kanilang amo. Ikaw! Ang duro ni Doña Carmen kay Tanya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw na malas na babae ka. Dahil sa'yo, nag-aagaw buhay ang anak ko. Dahil sa'yo, tinalikuran niya ang kanyang pamilya at ang kumpanya. Wala ka talagang utang na loob. Lumapit ang matanda kay Tanya at sa isang mabilis na galaw, itinaas nito ang kanyang palad. Isang malutong na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang mukha ni Tanya ay nalingat at naramdaman niya ang hapdi na agad na kumalat sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Tanya. Hindi siya humingi ng paumanhin. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kanyang tingin sa dating biyenan. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng takot. Itataas sana muli ni Doña Carmen ang kanyang kamay para sa ikalawang sampal ng isang nanghihina, ngunit matigas na boses ang pumigil sa kanya. Huwag mong susubukan, ma. Huwag mong itutuloy ang balak mo kung ayaw mong kalimutan ko na ina kita. Napalingon ang lahat sa kama. Si Marco ay pilit na bumabangon. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa sakit ng kanyang mga sugat, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa riles ng kama
upang suportahan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ina, puno ng isang desisyong matagal na ring dapat niyang ginawa. Marco, anak, pinupuyat at pinahihirapan ka ng babaeng ito. Ang pag-iinarte ni Doña Carmen, ang kanyang boses, ay biglang naging malambing na tila ba siya ang biktima. Halika na, uuwi na tayo sa Maynila. Ipapaaresto natin ang babaeng ito sa panggugulo sa iyo. Ang tanging dapat arestuhin dito, Ma, ay ikaw, ang malamig na sabi ni Marco. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya. Alam ko na ang pakikipagsabwatan mo kay Elsa para lasunin ang isipan ko laban kay Tanya. Alam ko na ang pagpalsipika nyo sa kanyang mga medikal na record. Namutla si Doña Carmen. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi agad nakahanap ng maisasagot. Nababaliw ka na. Naniniwala ka sa mga sabi-sabi ng basurang yan? Hindi iyan sabi-sabi, Ma. Hawak ko ang mga dokumento. At bago pa man kayo makarating dito, naisumite ko na ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad. Ang sabi ni Marco, ang boses niya ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. 7 taon mong ginawang impyerno ang buhay ng babaeng mahal ko sa ilalim ng sarili kong bubong. Pinanood mo siyang masaktan habang ako ay naging bulag na kasabwat mo. Tapos na ang panahong iyon, Ma. Hindi na ako ang asong susunod-sunod sa bawat utos mo. Sa labas ng silid, ang mga yabag ng sapatos ng mga pulis ay nagsimula ng marinig. Ang mukha ni Doña Carmen ay napalitan ng sukdulang takot at kahihiyan. Tumingin siya kay Tanya, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa, ngunit tanging isang matatag at malayang babae ang kanyang nakita. Tanya, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanya na nagkakamali siya. Ang pagsusumamo ng matanda, isang huling pagtatangka ng gaslighting. Di ba't mahal mo ang pamilyang ito? Di ba't martir ka? Tumingin ng diretso si Tanya kay Doña Carmen. Ang martir na si Tanya ay matagal niyo nang pinatay, Doña Carmen. Ang babaeng nasa harap niyo ngayon ay wala ng utang na loob sa inyo dahil binayaran ko na ang lahat ng iyon ng 7 taon ng aking buhay at bawat patak ng aking luha. Tapos na ang paniningil niyo. Pumasok ang mga pulis sa silid at dahan-dahang ginabayan si Doña Carmen palabas. Ang mga sigaw ng matanda ng pagtutol ay uunti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa loob ng ospital. Ang huling halimaw na nagpahirap kay Tanya ay tuluyan ng nagapi, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Naiwan sina Marco at Tanya sa loob ng silid. Ang bigat ng atmosfera ay tila ba gumaan, ngunit ang mga lamat sa kanilang pagitan ay naroroon pa rin. Napaupo si Marco sa kama, ang kanyang balikat ay bagsak. Tila ba ang lahat ng kanyang lakas ay naubos sa komprontasyong yon. Tanya, ang bulong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Wala na sila. Wala nang mananakit sa'yo. Malaya ka na sa kanila. Tumingin si Tanya sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay nagsisimula nang sumikat sa ibabaw ng mga bundok ng San Isidro. Salamat, Marco. Salamat dahil sa wakas ay pinili mong tumayo para sa katotohanan. Pero ang kalayaang tinutukoy mo, nahanap ko na yon bago ka pa dumating dito. Lumapit si Tanya sa pintuan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad. Ang pagpapakulong sa kanila ay katarungan para sa mga Mendoza. Pero para sa akin, ang katarungan ay ang pagkakaroon ng buhay na wala ng takot. Magpagaling ka, Marco. Sana ay mahanap mo rin ang sarili mong kapayapaan sa gitna ng mga guhong iniwan ng pamilya mo. Lumabas si Tanya ng silid. Iniiwan ang isang lalaking nanalalo sa laban-laban sa kanyang pamilya. Ngunit tila tuluyan ng natatalo sa laban para sa puso ng babaeng kanyang pinakamamahal. Ang paglisan ng mga taong nagdulot ng dilim ay hindi agad naghatid ng maliwanag na umaga. Para kay Marco, ang bawat araw ng kanyang paggaling
ay isang hakbang patungo sa isang krusigada na hindi niya alam kung saan magtatapos. Matapos siya niyang lumabas ng ospital, panandalian siyang bumalik sa Maynila. Hindi upang muling isuot ang kanyang mamahaling suit, kundi upang tuluyang tapusin ang mga naiwang dumi ng kanyang pamilya. Ipinasara niya ang lahat ng koneksyon ni Eliza sa kumpanya at tiniyak na ang kanyang ina ay mananatili sa loob ng rehas upang pagbayaran ang bawat sentimong ninakaw nito at bawat luhang idinulot nito kay Tanya. Ngunit nang matapos ang lahat ng ingay sa lungsod, bumalik si Marco sa San Isidro. Hindi siya bumalik sakay ng isang marangyang sasakyan. Dumating siya bitbit ang isang lumang bag at mga kagamitan sa pagkarpintero. Lumipas ang mga buwan. Ang dating makinis na mga kamay ng isang tagapagmana ay tuluyan ng naging magaspang, puno ng mga kalyo at marka ng pagtatrabaho sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Hindi na siya nagmakaawa kay Tanya na bumalik sa kanya. Sa halip, nanirahan siya sa isang maliit na dampa malapit sa panaderya, tahimik na nagmamasid at tumutulong sa mga gawaing pisikal sa paligid ng walang hinihinging kapalit. Isang hapon, habang abala si Tanya sa pagmamasa ng harina, naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang likuran. Ilang oras na siyang nakatayo at ang pagod ay unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto. Huminto siya sandali at napahawak sa kanyang baywang. Pilit na iniuunat ang katawan habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang sentido. Kinabukasan, pagbukas ni Tanya ng kanyang tindahan, isang bagay ang tumambad sa kanya sa may pintuan. Isang upuang gawa sa matigas na kahoy, maingat na kinalyasan at kininis hanggang sa kuminang ito. Ang disenyo nito ay sadyang ginawa para sa taas ng kanyang lamesa sa pagmamasa na may suporta para sa kanyang likod. Walang nakasulat na pangalan, ngunit ang amoy ng barnis at ang bakas ng pagod sa bawat ukit ay sapat na upang malaman niya kung sino ang may gawa niyon. Dahan-dahang naupo si Tanya sa upuan. Ang hapdi sa kanyang likod ay tila ba agad na naibsan. Sa malayo, nakita niya si Marco na abala sa pag-aayos ng sirang bakod ng isang kapitbahay. Nakita niya ang pawisang likod ng lalaki at ang paraan ng paghawak nito sa martilyo. Isang lalaking tinalikuran ang lahat ng karangyaan para lamang maging kapaki-pakinabang sa bayang kumupkop sa babaeng sinira niya. Nang sumapit ang gabi, isang malakas na ulan ang bumuhos. Nakita ni Tanya mula sa kanyang bintana ang dampa ni Marco na tila ba tulo ang bubong. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang pader sa puso ni Tanya ay tila ba tuluyan ng bumigay. Kumuha siya ng isang mangkok ng mainit na sopas at isang payong at dahan-dahang lumakad patungo sa dampa sa kabilang kalsada. Malamig ang panahon. Kumain ka muna, ang sabi ni Tanya nang buksan ni Marco ang pinto. Nagulat si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila ba hindi makapaniwala na ang babaeng iniwasan siya ng ilang buwan ay narito ngayon sa kanyang harap. Tanya, hindi mo naman kailangang gawin ito. Huwag ka nang magreklamo. Ubusin mo yan bago pa lumamig. Ang sagot ni Tanya, ang boses ay may halong lambot na matagal nang hindi naririnig ni Marco. Naupo sila sa isang maliit na lamesa sa loob ng dampa. Ang tunog ng ulan sa bubong ay nagbibigay ng isang kakaibang himig ng kapayapaan sa pagitan nila. Walang sumbatan, walang drama, tanging ang tunog ng kutsara na tumatama sa mangkok at ang marahang paghinga ng 2 taong pilit na binubuo ang mga piraso ng kanilang mga sarili. Salamat sa upuan, Marco. Nakatulong yon sa likod ko. Ang mahinang sabi ni Tanya. Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Gusto ko lang na hindi ka nahihirapan, Tanya. Iyon lang ang tanging bagay na kaya kong gawin ngayon. Lumipas ang gabi ng may bagong uri ng pagkakaunawaan.
Ngunit nang pabalik na si Tanya sa kanyang panaderya, isang kartero ang huminto sa kanyang harap sa kabila ng ulan. May iniabot itong isang malaki at selyadong sobre na mula sa Regional Trial Court ng Maynila. Nanginig ang mga kamay ni Tanya. Inakala niyang ito na ang formal na dokumento ng kanilang diborsyo, ang huling papel na magsasabing wala na silang ugnayan sa isa't isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre sa ilalim ng liwanag ng kanyang lampara. Ngunit ang kanyang nakita ay hindi ang hatol ng korte para sa paghihiwalay. Sa halip, ito ay isang legal na dokumento ng withdrawal of petition. Isang sulat mula sa kanyang abogado ang nakalakip. Ma'am Tanya, hindi po naaprubahan ang inyong diborsyo dahil 3 buwan na ang nakalilipas. Bago pa man lumabas ang desisyon, ay formal nang iniatras ni Mr. Marco Mendoza ang petisyon. Sa mata ng batas, kayo ay nananatili pa ring mag-asawa. Napahawak si Tanya sa kanyang dibdib. Ang hanging lumalabas sa kanyang mga labi ay tila ba naging isang mabigat na buntong hininga. Tumingin siya sa dampa ni Marco sa kabilang kalsada, kung saan nakita niya ang anino ng lalaki na tahimik na nagtatrabaho sa ilalim ng malamlam na ilaw. Bakit ito ginawa ni Marco nang hindi sinasabi sa kanya? At ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang dalawa, ngayong ang batas mismo ang tumatangging putulin ang talingpilit nilang kinalas? Ang mahabang paghihintay ni Marco ay tila ba may mas malalim pang dahilan, isang lihim na pag-asa na hindi niya kailanman binitawan sa kabila ng lahat. Ang marahang pagkaluskos ng papel sa pagitan ng nanginginig na mga daliri ni Tanya ay tila ba mas malakas pa sa bawat kulog sa labas. Nananatili siyang nakatitig sa legal na dokumento mula sa korte. Hindi na aprubahan ang diborsyo. Sa mata ng batas, sa ilalim ng Diyos, siya ay asawa pa rin ni Marco Mendoza. Isang halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya, pagkalito, takot at isang munting kislap ng kagalakan na pilit niyang ikinukubli sa sarili. Bakit, Marco? Ang bulong niya sa hangin. Bakit mo pa pinahaba ang pagkakataon na mabigyan tayo ng laya? Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Hindi ng kulog, kundi ng isang marahas na kalampag sa pintuan ng panaderya. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ng matitigas na bagay ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Mabilis na itinago ni Tanya ang papel at lumapit sa pintuan. Ang kanyang puso ay tila ba gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sino yan? Ang tanong niya, ang boses ay nanginginig sa kaba. Buksan mo ito, Tanya. Buksan mo ang pinto. Ikaw na mga agaw. Ang boses na yon ay pamilyar. Ito ay matinis, puno ng puot, at tila ba nawawala na sa katuwiran. Si Eliza. Ang babaeng dati ay laging maayos at mabango. Ngayon ay nakatayo sa labas sa gitna ng ulan. Ang mga damit ay basa at ang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang galit ng isang taong nawalan ng lahat. Kayamanan, dangal, at ang lalaking inakala niyang pag-aari niya. Sa isang malakas na tulak, nabuksan ni Eliza ang hindi nakalak na pinto. Pumasok siya sa loob at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng panaderya, nakita ni Tanya ang kinang ng isang matalim na bagay sa kamay nito. Isang kutsilyo. Dahil sa'yo nawala ang lahat sa akin. Ang sigaw ni Eliza. Ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ipinakulong ni Marco si Tita Carmen. Sinira niya ang pangalan ko. At lahat ng yon ay dahil sa isang basurang katulad mo. Kung hindi ka na mabubura sa buhay niya, sisiguraduhin kong wala na ring buhay na matitira sa iyo. Susugod na sana si Eliza nang biglang bumukas ang pinto sa likuran nito. Si Marco. Ang lalaking hindi kailanman inalis ang kanyang paningin sa dampa ni Tanya ay nakita ang panganib. Eliza, ibaba mo ang kutsilyong yan. Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at takot para sa kaligtasan ni Tanya. Marco, bakit mo siya pinoprotektahan? Ang yak ni Eliza.
Ang kanyang katinoan ay tuluyan ng bumibigay. Ako ang dapat na nasa tabi mo. Ako ang mahal mo. Bago dumating ang hampas lupang ito. Hindi kita mahal, Eliza. Hindi kita kailanman minahal sa paraang inakala mo. Ang sagot ni Marco habang dahan-dahang lumalapit. Ang tanging mahal ko ay ang babaeng 7 taon kong sinaktan at hindi ko hahayaang saktan mo pa siya muli. Sa tindi ng selos at desperasyon, tuluyan nang nawala ang kontrol ni Eliza. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak niya ang kutsilyo patungo sa dibdib ni Tanya. Napapikit si Tanya, inihahanda ang sarili sa sakit na darating. Ngunit sa halip na talim ng kutsilyo, naramdaman niya ang isang matigas at mainit na katawan na humarang sa kanyang harap. Isang mahina at pigil na ungol ng sakit ang narinig ni Tanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Marco na nakayakap sa kanya. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang balikat. Ang puting kamiseta ni Marco ay dahan-dahang nagkakaroon ng malaking mantsa ng pula sa bahagi ng balikat at dibdib. Marco! Ang sigaw ni Tanya, ang kanyang tinig ay puno ng sukdulang takot. Mabilis na dumating ang mga barangay tanod at mga pulis na kanina pa pala tinawagan ng mga kapitbahay dahil sa ingay. Inagaw nila ang kutsilyo kay Eliza at pilit itong inilabas habang ito ay nagsisisigaw at nagwawala na parang baliw. Ngunit ang buong atensyon ni Tanya ay nasa lalaking untunti nang nanghihina sa kanyang mga bisig. Dahan-dahang napaluhod si Marco sa sahig at kasabay nito ang pag-agos ng luha ni Tanya na hindi na niya mapigilan. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Ang tanong ni Tanya, habang pilit niyang pinipigilan ang pagtagas ng dugo gamit ang kanyang mga kamay. Ang init ng dugo ni Marco sa kanyang balat ay tila ba isang saksak sa sarili niyang puso. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco sa kabila ng hapdi. Inabot niya ang pisngi ni Tanya, iniiwan ang isang bahid ng pula sa maputing balat ng asawa. Sabi ko sa'yo, ang buhay ko ay kapalit ng bawat luhang idinulot ko sa'yo. Salamat sa Diyos. Ligtas ka. Huwag kang magsalita, Marco. Parating na ang ambulansya. Ang iyak ni Tanya, ang kanyang boses ay paos na sa desperasyon. Huwag mo akong iiwan. Marco, may sasabihin pa ako sa'yo. Nalaman ko na ang tungkol sa papeles. Marco! Ngunit ang mga mata ni Marco ay dahan-dahan nang pumikit. Ang kanyang kamay na nasa pisngi ni Tanya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog nito ay tila ba isang hudyat ng katapusan. Sa gitna ng dugo ang panaderya, habang ang tunog ng ambulansya ay umaalingaw-ngaw sa malayo, napagtanto ni Tanya ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Hindi niya kayang mawala si Marco. Ang galit ay naglaho na at ang tanging natira ay ang matinding pagmamahal na kahit kailan ay hindi pala namatay, kundi nabaon lamang sa ilalim ng mga sugat. Marco, gumising ka. Huwag mo akong iwan nang hindi mo naririnig na mahal pa rin kita. Ang huling bulong ni Tanya habang mahigpit na niyayakap ang walang malay na katawan ng asawa sa gitna ng kadiliman ng gabi sa San Isidro. Ang bawat paghinga sa loob ng maliit na silid ng ospital ay tila may kasamang bigat ng 7 taon na pilit na ibinubura ng kasalukuyan. Ang amoy ng gamot at ang puting dingding ay hindi na nakakatakot para kay Tanya. Sa halip, ito ay naging saksi sa kanyang pananatili sa tabi ng lalaking nag-alay ng sariling buhay para sa kanya. Ang tunog ng regular na pag-andar ng monitor ay tila isang banayad na himig na nagsasabing may bukas pa silang hihintayin. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Marco. Ang unang naramdaman niya ay ang init ng isang maliit at malambot na kamay na mahigpit na nakakapit sa kanya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang malabong paningin niya ay agad na nakatutok sa mukha ni Tanya. Ang mukhang pagod, may bakas ng tuyong luha, ngunit punong-puno ng pag-aalala. Tanya, ang mahinang tawag ni Marco. Ang boses ay tila isang gasgas na bulong.
Marco, salamat sa Diyos, gising ka na. Ang sagot ni Tanya, ang kanyang tinig ay nababasag sa kagalakan. Hindi niya binitiwan ang kamay ng asawa, tila ba natatakot siyang kapag ginawa niya iyon ay muli itong mawawala sa kanya. Nananaginip ba ako? Ang tanong ni Marco habang pinagmamasdan ng asawa. Akala ko, akala ko iiwan mo na ako sa gitna ng dilim. Naupo si Tanya sa gilid ng kama at tinitigan ng malalim si Marco. Doon, sa gitna ng tahimik na silid, napagpasyahan niyang ilabas ang lahat ng mga salitang 7 taon niyang itinago sa ilalim ng kanyang pagiging martir. Marco, 7 taon akong naghintay na mahalin mo ako. 7 taon akong naging anino sa sarili kong bahay. Tinitiis ang bawat sampal ng mama mo at ang bawat pangiinsulto mo dahil lang sa utang na loob. Ang simula ni Tanya, ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy. Nang umalis ako, akala ko ay ganap na akong malaya. Pero nang makita kitang duguan sa panaderya, napagtanto ko na kahit anong layo ang itakbo ko, ang puso ko ay nananatiling nakatali sa iyo. Naramdaman ni Marco ang bawat salita ni Tanya na tila ba isang lunas na nagpapahilom sa kanyang sariling mga sugat. Inabot niya ang pisngi ni Tanya at marahang pinunasan ang luha nito. Patawarin mo ako, Tanya. Alam kong hindi sapat ang isang saksak para mabayaran ang 7 taon ng pighati mo. Ang sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nagniningning din sa luha. Pero hiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataon na maging lalaking karapat-dapat sa'yo. Hindi bilang isang Mendoza, kundi bilang isang lalaking handang maging alipin ng pag-ibig mo hanggang sa huling hininga ko. Huminga ng malalim si Tanya at tumango. Bibigyan kita ng pagkakataon, Marco. Pero sa pagkakataong ito, magkaiba na tayo. Wala nang Doña Carmen na mamamagitan, wala nang mga lihim, at higit sa lahat, hindi na ako ang Tanya na susunod-sunod sa'yo. Tayo ay pantay, sa hirap man o sa ginhawa. Pangako, ang matatag na sagot ni Marco. Ang lahat ng sa akin ay sa'yo na, at ang buhay ko ay itatalaga ko na sa pagpapasaya sa'yo. Isang mahaba at emosyonal na yakap ang nagbuklod sa kanilang dalawa sa ibabaw ng hospital bed. Ang yakap na yon ay hindi lamang puno ng pagnanasa, kundi puno ng pagpapatawad at pag-asa. Sa loob ng silid na yon, ang 7 taon ng madilim na kahapon ay tuluyan ng natunaw sa init ng kanilang muling pagtatagpo. Makalipas ang ilang araw, handa na si Marco na lumabas ng ospital. Bagamat may benda pa sa kanyang balikat, ang kanyang mukha ay punong-puno na ng sigla. Magkahawak kamay silang lumabas ng gusali. Iniiwan ang lahat ng pait ng nakaraan sa likod ng mga pader ng ospital. Pagdating nila sa San Isidro, sinalubong sila ng amoy ng sariwang hangin at ang payapang tunog ng dagat. Ang panaderya ay maayos na muli. Salamat sa tulong ng mga kapitbahay na itinuring na ring pamilya ni Tanya. Pagpasok nila sa loob, iginiya ni Marco si Tanya sa maliit na lamesa kung saan sila huling nagsalo ng sopas. May sorpresa ako sa iyo, ang sabi ni Marco habang may kinukuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, may mga ukit ng bulaklak sa paligid. Ano ito? Ang tanong ni Tanya nang may ngiti. Ang simula ng ating totoong kasal, ang sagot ni Marco habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa loob ng silid, nagbibigay ng isang ginintuang kulay sa 2 taong muling natagpuan ang isa't isa sa gitna ng pagkawasak. Ang katahimikan ng panaderya ay naging kasing tamis ng mga tinapay na kanilang gagawin ng magkasama, isang katibayan na ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay, kundi dumarating lamang sa tamang panahon kung kailan ang parehong puso ay handa na ring magpatawad. Ang umaga sa San Isidro ay hindi na kasing pait ng dati. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay humahalo sa alat ng simoy ng dagat na nagbibigay ng isang kakaibang samyo ng kapayapaan sa loob ng maliit na panaderya. Wala na ang takot sa bawat kaluskos ng pinto.
Ang bawat yabag ng paa na naririnig ni Tanya ay hindi na nagdudulot ng kaba, kundi ng isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Sa loob ng kusina, magkatabing nakatayo sina Marco at Tanya. Ang dating makapangyarihang CEO ay nakasuot na ngayon ng isang kupas na sando at apron, abala sa pag-aayos ng mga tray ng tinapay. Ang kanyang mga kilos ay maingat. Tila ba natatakot siyang masira ang marupok na katahimikang namamagitan sa kanila. Anya, ang tawag ni Marco, gamit ang pangalang pinili ni Tanya para sa kanyang bagong buhay. Tapos na ang huling batch ng ensaymada. Ako na ang maglalabas nito sa display. Baka mapasok ka pa. Napangiti si Tanya habang pinupunasan ang harina sa kanyang pisngi. Kaya ko na ito, Marco. 7 buwan ko na itong ginagawa mag-isa bago ka dumating. Mas mabuting ihanda mo na ang bisikleta para sa mga delivery natin mamaya. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Marco. Lumapit siya kay Tanya at marahang hinawakan ang kamay nito upang kunin ang hawak na basahan. Sa sandaling magdampi ang kanilang balat, tila ba may kuryenteng dumaloy na nagpaalala sa kanila ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Hindi na ito ang hawak ng isang taong nagmamay-ari, kundi ang hawak ng isang taong nagpapahalaga. Iba na ngayon. Ang bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa asawa. Hindi ko nahahayaang gumawa ka ng kahit ano nang mag-isa. I'm your partner now, remember? Pantay tayo sa lahat ng bagay. Dinala ni Marco si Tanya sa labas ng panaderya sa may maliit na beranda kung saan matatanaw ang dahan-dahang paglubog ng araw. Kinuha ni Marco mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahong gawa sa kahoy na kanyang inukit nung mga gabing naghihintay siya sa dampa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay naroon ang isang singsing na gawa sa matigas at makinis na kahoy ng nara. Walang mamahaling bato, walang ginto, ngunit ang bawat ukit nito ay sumisimbolo sa tibay at katapatan. Tanya, ang panimula ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang unang singsing na ibinigay ko sa iyo ay simbolo ng utang na loob at obligasyon. Pero ang singsing na ito, gawa ito sa sarili kong mga kamay mula sa pawis at pagsisisi. Gusto kong muling mag-propose sa iyo, hindi bilang Marco Mendoza na mayaman, kundi bilang Marco na nagmamahal sa iyo ng higit sa buhay niya. Will you choose to stay with me, Tanya? Not because you have to, but because you want to? Ang mga mata ni Tanya ay muling nagtubig, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na mula sa sakit. Tumango siya at inilahad ang kanyang kamay. Isinuot ni Marco ang singsing, at ang sukat nito ay perpekto. Tanda na matagal na niyang pinagmamasdan at pinag-aaralan ang bawat detalye ng babaeng mahal niya. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan ng San Isidro ay tila yumayakap sa kanilang dalawa. Sa loob ng kanilang maliit na silid, ang tanging naririnig ay ang marahang hampas ng mga alon sa dalampasigan at ang banayad na pag-ikot ng bentilador. Walang marangyang chandelier, walang malambot na carpet, ngunit ang init ng presensya ng isa't isa ay sapat na upang punan ang buong kwarto. Marahang inayos ni Marco ang kumot ni Tanya. Humiga siya sa tabi nito. Pinagmamasdan ang bawat kurba ng mukha ng asawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Inabot niya ang kamay ni Tanya at marahan itong hinagkan. You look so beautiful tonight, Anya. Ang bulong ni Marco, sabay haplos sa buhok nito. Sumandal si Tanya sa dibdib ni Marco. Dinaramdam ang malakas at matatag na tibok ng puso ng asawa. Salamat, Marco. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil tinulungan mo akong maniwala muli na may puwang pa para sa pag-ibig sa puso ko. Sa pagitan ng mga bulong at marahang paghinga, dahan-dahang idinikit ni Marco ang kanyang mga labi sa noo ni Tanya, pababa sa kanyang ilong, hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at maingat na halik. Isang halik na nagbubura sa lahat ng mapait na alaala ng nakaraan. Sa gabing iyon, sa gitna ng kapayapaan ng probinsya,
Tuluyan nilang isinuko ang kanilang mga sarili sa isa't isa, hindi bilang mga biktima ng tadhana, kundi bilang mga arkitekto ng kanilang sariling kaligayahan. Ang bawat dampi ng balat sa balat ay puno ng respeto at pagmamahal. Walang pagmamadali, walang puwersa. Tanging ang dalisay na pagnanais na ipadama ang halaga ng bawat isa. Habang unti-unting lumalamlam ang ilaw at lumalalim ang gabi, ang kanilang mga kaluluwa ay muling nagkaisa, handang harapin ang anumang bukas ng magkasama. Ang bawat dulo ay isa lamang bagong simula na nakatago sa likod ng mga ulap. 2 taon ang mabilis na lumipas sa payapang bayan ng San Isidro, at ang bawat araw na dumaan ay tila isang malambot na haplos ng paghilom sa mga sugat na dati ay akala ng lahat ay hinding-hindi na magsasara. Ang Anyas Panaderia ay hindi na lamang isang maliit na tindahan ng tinapay. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga taga nayon, isang lugar kung saan ang bawat kagat ng tinapay ay may lasa ng katapatan at pagsisikap. Sa harap ng panaderya, nakaupo si Tanya sa tapat ng kanyang paboritong upuang kahoy, ang upuang inukit ni Marco noong panahong wala pa silang katiyakan sa bukas. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng ningning na hindi kayang ibigay ng kahit anong hiyas sa mundo. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot. Marahan niyang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan kung saan ang isang 7 buwang sanggol ay dahan-dahang gumagalaw, tila ba nakikinig sa himig ng mga alon sa malapit na dagat. "Honey, huwag ka nang masyadong magpagod. Ang sabi ng doktor ay kailangan mong magpahinga." Ang malambing na tinig ni Marco habang lumalabas siya mula sa kusina. Bit-bit ang isang baso ng sariwang gatas. Napangiti si Tanya at tinanggap ang gatas. Tumingin siya kay Marco. Ang lalaking dati ay kinatatakutan niya, ngunit ngayon ay siya ng sandigan ng kanyang bawat hininga. Si Marco ay wala na ang bakas ng pagiging isang aroganteng tagapagmana. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kababaang loob, at ang tanging yaman na kanyang ipinagmamalaki ay ang maliit na pamilyang binuo nila sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Sa loob ng nakalipas na 2 taon, maraming bagay ang tuluyan ng nabura. Nakatanggap si Marco ng balita na ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay pumanaw na sa loob ng bilangguan dahil sa sakit. Hindi ito binalikan ni Marco, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil tinanggap na niya na ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tapos na. Pinili niyang putulin ang kadena ng mapait na tradisyon upang hindi na ito maipasa pa sa susunod na henerasyon. Si Eliza naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip, malayo sa mundong pilit niyang sinira. "Iniisip mo na naman ba ang nakaraan?" ang tanong ni Marco habang lumuluhod siya sa harap ni Tanya upang itabi ang kanyang tainga sa umbok ng tiyan nito. "Hindi, Marco. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin," ang sagot ni Tanya habang hinahaplos ang buhok ng asawa. "Dati, ang akala ko ay ang pag-ibig ay tungkol sa pagtitiis at pagiging martir. Akala ko ay kailangan kong ubusin ang sarili ko para lang maging karapat-dapat sa isang pamilya. At ngayon?" ang tanong ni Marco, sabay tingala sa asawa nang may pagsamba sa kanyang mga mata. "Ngayon, alam ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang bilangguan. Ito ay ang malayang pagpili na manatili dahil nararamdaman mong ikaw ay mahalaga, nirerespeto at pinoprotektahan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo ang sakit, kundi pinili mong huwag nang hayaang diktahan nito ang bukas mo." Isang malakas na sipa mula sa loob ng tiyan ni Tanya ang nagpatawa sa kanilang dalawa. Sa malayo, nakita nila ang kanilang panganay na anak na babae, si Tala, na masayang tumatakbo sa dalampasigan kasama si Leo at ang iba pang mga bata sa nayon. Ang bawat tawa ng bata ay tila ba isang awit ng tagumpay
laban sa lahat ng pighati na naranasan ni Marco at Tanya noon sa Maynila. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Oo, ang kapayapaang hindi nakukuha sa dami ng pera, kundi sa katahimikan ng konsensya at sa init ng isang tapat na yakap. Napatawad na ba nila ang isa't isa? Ang pagpapatawad ay naging isang proseso na araw-araw nilang pinipili sa bawat paggising nila sa umaga na magkasama. At ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanilang kwento ay ang katotohanang walang sinumang tao ang dapat manatili sa isang sitwasyong dumudurog sa kanyang pagkatao. Ang pag-alis ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Kung minsan, ito ang tanging paraan upang mahanap ang sarili at ang totoong pag-ibig na naghihintay sa tamang panahon. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng dagat, naglalatag ng kulay rosas at lila sa kalangitan, magkayakap na pinagmasdan ni Marco at Tanya ang kanilang bagong mundo. Ang 7 taon ng dilim ay tuluyan ng nalamon ng liwanag ng isang bagong umaga. Isang liwanag na hinding-hindi na muling kukurap dahil ito ay nagmumula sa 2 pusong natutong maghilom at muling magmahal ng totoo.